Pag-usapan naman ho natin sa puntong ito, kuryente. Nako po, sinasabi ko na sa inyo. Nitong katapusan, ubos ang sweldo ko. Bahit ko sa Meralco. At makakausap po natin convener ng Power for People Coalition, si Sir Jerry Arance. Sir Jerry, magandang umaga po. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB. Magandang umaga, Sir Orly. Maraming salamat sa mga tagapakinig niyo. Thank you sa pagpapanak sa interview na ito, Sir Jerry. Una muna, paano ba makakatulong? Ano ba talaga ang purpose? Magbudulot ba ng magandang resulta kung pag-uusapan yung pagsuspinde ng operation ng WESM, Wholesale Electricity Spot Market, tuwing red alert? Ano bang basa niyo doon, Sir Jerry? Ang ibig sabihin lang po kasi nito ay yung ginawa ng ERC ay para depensahan yung mga electric consumers sa labis-labis na pagtaas ng presyo ng kuryente, no? Mm-hmm. Kasi may rule kasi sa spot market na siyempre ang spot market parang merkado po 'yan, ano? Na kapag tight yung supply, ibig sabihin ko konti yung supply ng kuryente, ay siyempre tataas yung demand, ibig sabihin magmamahal yung presyo. Mm-hmm. Tama po. So, yung desisyon na to ng Energy Regulatory Commission ay pigilan at isuspindi na yung paglabis-labis na pagtaas ng presyo ng kuryente doon sa merkado. Oo. Yun yung pinaka-buod. Yun ang pinaka-subject nito, yung sinasamantala tayo, lalo na kung kulang ang binibigyan ng ating distributor. Yung distributor naman, wala namang problema sa kanila. Kuha lang ng kuha yan. At kung mahal, bahala na. Hindi naman tayo magbabayad. Magbabayad naman yung consumer. Opo. Pero hindi niya sinususpindi yung mismong operation. Yan. Buti binanggit nyo yan. Kasi may narinig ako komento. Red alert eh. Ibig sabihin, kulang nga ang supply eh. Sususpindihin nyo ang WESM. Saan kukuha ng supply? Tama. Doon pa rin po, mayroon pa rin. Doon pa rin. Yung presyo lang ang pinag-uusapan dito. Hindi pwedeng magkaroon ng, kumbaga sa stock exchange, hindi muna magkakaroon ng trading. Yes. Parang ganito po yan, ano? Kasi merong isang rule sa loob sa WESM, sa merkado, na may tinatawag na rolling period. Ibig sabihin, bago mag-tick yung sinasabing pagdepensa sa presyo na abot kaya pa din, ay may rolling period muna. Ibig sabihin, hintayin muna yon, titingnan muna. Yun yung sinususpindi niya. Wala na tayong titingnan dito. Suspended na yung pagtaas, eto na yung presyo. So, yun yung inimpose ngayon ng Energy Regulatory Commission. Oo, so merong limit. Yung sinasabi nilang administrative price ba yung tawag na ginamit na term doon? Kasi sa mahabang panahon, simula nung April 16, nakita niya, grabe, labis-labis. Nakita po namin yung 3 araw pa lamang. Mm-hmm. Parang sinurpass niya yung ilang panahon ng rotating ng yellow and red alert at pag-tick nung tinatawag na secondary price market. Sobra-sobra po yun. Talaga? Hataw ang presyo sa WESM? Yung unang 3 araw nagkaroon tayo ng alert? Opo. In previous years, kami po kasi maglalabas kami ng bagong report. Ano po ito? Flash news at sa itong panayam po ninyo. Mm-hmm. Ngayon po, next week po, maglalabas po kami ng report na tinitingnan po namin yung 5 taon na yellow and red alert. Ano po ang, kumbaga parang, ano yung obserbasyon natin sa 5 taon na yon? Ano yung obserbasyon nyo? Lumalabas po talaga. At sinabi ko na po ito nung mga nakaraang panayam po din po ninyo, na meron talagang pangunahing source ng rotate ng ng yellow and red alerts, yung pagkawala ng talaga? Kaya tayo nagkakaroon ng problema nitong yellow and red alert dahil sa pananamantala sa WESM? Consistent sa 5 taon na ang pangunahing dahilan ay unplanned shutdown ng mga coal plants. Nako. At gas plants. Ibig sabihin, fossil fuel plants na ang sinasabi ng Department of Energy ay yun yung solusyon. So parang napapadalawang isip kami ngayon. Bakit yung solusyon? Bakit yung problema ang nagiging solusyon? So yun po yung una. Pero yung pangalawa is that
yung mismong mga kumpanya na may-ari din ng mga coal plants na yon ay siya ring kumikita sa WestM na nagsusupply naman mula dun sa ibang planta nila. Teka muna, ibig sabihin, halimbawa, ako'y mayroong planta. Sasabihin ko, Opo. meron akong maintenance shutdown. Hindi totally ako'y nakatigil ang operation kung hindi nagpa-function pa rin ako pero nagbebenta ako ng aking supply sa WSM. Ibang planta po. Yung Ibang planta. nagpa-function. Hindi yung planta na At nag-shutdown. nagsusupply. Opo. Pero mahirap po yun ma-prove kasi parang ganito. Sa isang planta, may iba't ibang components yung parang isang buong planta na yon. Mm-mm. Na naintindihan niyo po yun. Parang isang complex po siya ng planta. So, yung isang unit 1 ang nag-shutdown, pero yung unit 3, 4 gumagana. Yun na nagsusupply sa WestM. So, parehong may-ari yung, at hindi po to maintenance shutdown. Ito po yung tinatawag na unplanned shutdown. Kasi pinagbabawal na po ng Department of Energy ang unplanned maintenance shutdown sa panahon ng peak season. So, unplanned shutdown, ibig sabihin, bigla na lang nasira. So, yan, inimbestigahan din ngayon yan ng ERC. Matatandaan natin last year, ang laki ng 60 million pesos ang pinataw na penalties. Pero, pag kinumpara yun sa kinita nila doon sa rolling period na yun, sobrang layo. Ilang kumpanya itong nakikita nyong sa 5 taong pag-oobserba ninyo ang nagkukutsupahan at kinokontrol ang presyo sa WSM? Yung usapin po siyempre usapin ng kutsabahan, yan yung allegation na sa mga investigasyon, including the Senate investigation. At itong Department of Energy, naglabas sila ng statement nito nakaraan. Pero siyempre kailangan mo i-prove sa korte yan. Pero nakikita po natin, consistent, may ilang companies lang na laging ganun yung kumbaga tawag na natin modus operandi, mga ilang companies lang, 4 hanggang 5 companies lang. 4 hanggang 5 kumpanya. Malalaki ba to? Malalaki po. Ang tawag po namin dyan sa campaign, yan yung voltage 5. Sila po yung dominant sa power sector at laging yung mga planta nila yung nag-unplanned shutdown at sila din yung nagsusupply ng malaki sa WestM sa panahon ng yellow and red alert. Jerry, anong plano nyo rito sa inyong report na ito? 5-year report na itong binabanggit nyo. Anong plano nyo? Kayo gustong idulog po ito at ano yung maaring mga legal move po dito kung totoong meron dapat itong... Opo, siyempre ang pinaka-kailangan po talagang magawa dyan ay maisiwalat, ma-inform yung publiko. Kasi at the end of the day, tayong mga electric consumers yung pumapasa ng lahat ng to. Yun yung pinaka-pangit dito sa sitwasyon na to kasi yung mga kontrata at yung mekanismo kung paano yung tinatakda ang presyo, yung lahat ng tinatawag na fuel cost ay pass on. Ibig sabihin, pinapasa sa ating mga electric consumers. Kaya nga po kami nagtutulak ng renewable energy kasi ang renewable energy, walang pass on. Kung ano yung presyo niya sa kontrata, yun na yun. Kung 4 na piso, 5 piso, yun talaga yung presyo niyang totoo. Ang fossil fuel, pinapasa po sa atin yung nagsa-spike na supply sa international market kasi imported po itong mga coal plants, yung mga coal, saka mga gas, yung LNG na tinatawag. So, paasa po sa atin yan. Kaya, napaka-importante na maintindihan ng mamamayan, lalo ng mga electric consumers, yung ganitong kalakaran. Yung pangalawa po, syempre, matutulog po tayo sa Department of Energy, sa Energy Regulatory Commission, at magpa-file ng mga petisyon para kumbaga proteksyonan yung mga electric consumers laban sa ganitong klaseng kalakaran. At syempre, ay pabilisin yung investigasyon ng Energy Regulatory Commission hinggil dito sa tinatawag na collusion o quote-unquote collusion. Ganon din ang Department of Energy. Kasi po, mahirap po yan i-prove sa korte, pero inaaral na po namin yan. Matagal na natin inaaral yan. At meron naman tayong tinatawag na competition law
bagong batas. Simula mga naunang mga nag-file hinggil sa pollution sa power sector, wala pa po noon yung competition law. So, ito po yung isa nating tinitignan. Iniisip ko lang, hindi naman ito mamamayagpag kung wala siguro ditong mga connection, both no, sa generation, transmission, and distribution. Malawak ba yung ugnayan ng inyong naobserbahan na yan na binabanggit yung collusion para makontrol ang presyo ng kuryente? Medyo malawak-lawak po kasi alam naman po natin na may mga kasunduan yung mga iba't ibang kumpanya. Siyempre, ang pinaka-delikado po kasi dyan na itsura kapag sila yung kumokontrol ng distribution at generation. At dito nakikita natin, halimbawa, pag sa Visayas, kung alin ba dyan yung may pinakamalaking distribution utility at sino may-ari niyan? Sino rin may-ari nung nagsusupply? So malalaman po naman na kaagad yun eh. Pagdating dito sa Greater Manila area na 60% ng supply ng kuryente ay dito namamayagpag. Sino ba ang major distribution utility? Ano mga kasunduan niya pagdating sa mga companies? At kaya nga po, nung in-announce itong joint venture at pagsasama-sama ng Meralco, ng Abutis at ng San Miguel dito sa Ilihan gas plant na magsusupply di umano ng LNG, one of its kind na 3 company nagsama-sama. Siyempre, doubtful kami doon. Bakit? Kapapasok lang sa isang power supply agreement, yung pala, nag-bidding kunwari, sila rin pala yung may-ari. Diba? Para ang hirap doon, nag-bidding kayo, tapos ang lalabas, magiging may-ari din ng Meralco, yung kanyang generation arm, MGen. So, ito yung mga senyales na doon sa tanong mo, na parang may lutong Macau dito. Alam namin na ang LNG napakamahal sa world market. Tapos, ipapasa nyo lang sa electric consumers yun. Kaya nga po, may nakita po ba kayong malimit o hindi bibihira yung mga naluluging malalaking company sa power sector? Tubong lugaw po kasi dyan kasi ang lahat ng risk pinapasa sa electric consumer. Alright. Ako, Sir Jerry, next week siguro pakibalita. Abangan namin yan. Yung detalye ng inyong 5-year study na yan. Meron pa sana ako gustong itanong sa inyo kasi si Sir Jerry Arances, hindi lang ito para sa usapin ng kuryente. Para din po ito sa usapin ng ating kalikasan, lalo na yung global boiling na sinasabi. Sir Jerry, okay lang ba na kami makipag-ugnayan po sa inyo para pag-usapin natin yung global boiling na yan? Oo naman po. Sige. Maraming salamat. Tatawag po ulit kami, Sir Jerry. And good morning po sa inyo muli. Thank you po. Maraming salamat din po sa pag-anyaya. Thank you po. Si Sir Jerry Arances, convener po ng Power for People Coalition. Ang inyo po napakinggan 3 minuto bago